11, 12. Hanggang 9 lang. Puno ng PDP laban. Huwag na kayong bumoto 10, 11, 12. Makadagdag pa yan sa kabila. Naiintindihan ba natin Maynila? Kung gusto niyong maging presidente na manggagaling sa PDP laban sa 2028, isecure nyo ang Senado. Lahat kami dapat manalo. Kaya ba? Gusto ko lang po mag-report sa inyo bilang inyong senador kung ano na po mga trabahong nagawa natin sa Senado. I authored 16 laws. I principally sponsored 82 laws, including 80 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. Ano po yun? Halimbawa, itong PGH, kulang yung kama. Nadagdagan natin ang kama, upgrading ng kanilang hospital beds. Dahil nakita ko sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, kulang talaga ang ating pasilidad. At ang makikinabang dito yung mga mahirap nating kababayan. At ngayon, isa rin po kami sa author at co-sponsor ng Bureau of Fire Modernization. Kami ni Senator Bato para sa ating mga bumbero. At ako po isa sa una na nagsulong ng Department of Migrant Workers para po ito sa mga OFWs natin. Noon, wala pang may gusto niyan. Ako lang mag-isa. At tinulungan ako ni Senator Bato, ni Senator Joel, na isa batas po siya. Meron na tayong departamento sa ating mga modern day heroes. At I co-authored and co-sponsored 185 laws. Bilang chairman ng Committee on Health, 3 po ang aking naging prioridad. Malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. Malasakit center, meron kayong 4 na malasakit center sa Maynila, PGH, Tondo, Jose Reyes, at sa Pabella, ang inyong mga malasakit center. Anong gusto ninyo? Doon po ako dahil alam ko ang trabaho ng kapitan. Ako po yung galing rin sa baba. Alam niyo nung mayor pa po si Mayor Duterte ng Davao, umaga pa lang kapitan ang karap ko. Hanggang pag-uwi ko sa gabi, ang kapitan nandiyan dyan sa hagdanan. Kayo po yung medala sa lahat ng serbisyo, basic services. Kaya ang kapitan, napaka-importante. Mga kapitan, you are superstars in your own right sa inyong barangay. Kayo ang hari doon. Isa lang po ang pakiusap ko sa inyo. Huwag niyo pong mabayaan yung mga kababayan nating mahihirap po. Lagi tayong politika. Sirahan mo na yung banatan dito po. Sawang-sawa na ako. Ang totoo lang, wala pang nararating ang ating bansa. Wala pa po tayo nararating. Lahat tayo utang. Huwag na tayong magsisihan kasi ganito, kasalanan ni ganito. Ganito, kasalanan ni Pangulong ganito. Allahu Akbar. Alam nyo, mga kapatid, ang utang po natin ngayon, lagpas na sa liig natin. Nasa 16 trillion na tayo. Kaya kahit na sinong humarap sa inyo, na sinabing siya ay mataas ang pinag-aralan at siya'y nag-aral sa abroad at nag-aral kung saan-saan, nasa ng bansa natin, may pinuntahan ba? Puro tayo utang, nabubuhay tayo sa utang, kaya hindi pinag-uusapan ng utang dito. Dahil lahat ng naupo, puro utang. Ano ngayon ang direksyon, mga kababayan ko? Ang direksyon natin, kailangan merong forma ang gobyerno natin na tama. Kasi ang problema, hindi na yung tao. Ang problema natin, yung sistema natin. Yung sistema natin, paikot-ikot, pare-parehas. Hindi ba kayo nagsasawa? Nakakasawa na ho. Makikibagay tayo sa bagong upo. May bagong dadating, makikibagay na naman tayo. Ang nangyayari sa atin, wala ho puro tayo pakikibagay. Ang paggobyerno ay hindi pakikibagay. Tandaan nyo yan. Ang gobyerno ay isang direksyon na kailangan sumunod tayong lahat. Kapag hindi tayo sumunod, eto tayo. Eto ho tayo, paun sa utang. Baka akala nyo, masarap ang buhay natin lahat. Restaurant tayo. Lahat po tayo. Ang ekonomiya natin, utang ha. Kaya ho, pag kami lumalabas sa inyo, lumalapit sa inyo mga taga-gobyerno, mga naka-Amerikana, huwag kayong masyadong bumilib. Kasi lahat tayo utang. So ano ang solusyon? Ang solusyon ho, gumaya tayo sa mga bansang kapitbahay natin. Sino ba yung mga kapitbahay natin?
Japan, Thailand. Japan po kasi nasa kabila. Tayo na Southeast Asia tayo. ASEAN tayo, ASEAN. Yung saksakan ng talino. Wala pong nangyari sa mga saksakan ng talino, ninakawal lang tayo lahat. Ang kailangan po natin may common sense na naiintindihan na ang kailangan ng bansa, negosyo, puhunan, trabaho, hindi ayuda. Hindi ayuda. Mabuti sana kung yung ayuda galing sa kita natin. Hindi naman po tayo kumikita. Galing po sa utang. Ako po si Kapitana Alea Bidua ng Barangay 670. Itong event na ito, ako ang nag-ipon sa mga buong barangay ng Maynila, District 1, halo-halo na to eh. District 2, may 4, may 3. So ang layunin lang namin, makatulong sa PDP laban, sa kay Tatay Digong. Kasi lahat naman tayo ayaw natin ng drugs eh. Ako mula noon, support ako sa kandidat, yung ni platform ni Duterte na ayaw ng drugs. Dahil totoo naman nabawasan ng kriminalidad sa Maynila. Ako, nung panahon ni Digong, pupunta ako Divisoria, puno ako ng alas. Ngayon dito lang sa event kasi matatakot ako eh. Yun ang layunin namin. So, kaya ito ginawa ko para makatulong sa PDP laban. Hindi ito pinag-uusapan ang mayor. Sama-sama kami, Isko man o Lacuna, nandito. Basta ang susuportahan lang namin itong mga kandidato ng PDP laban ng mga senador. Sa taga-exact ng mga barangay chairman yung nasa... Oo. Ma'am? Ilang po mga kapitan yung nandito ngayon? 180. Supposed to be 700 kami lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na mga barangay kapitan ang naimbitahan ko noon sa ni Abalos. Kaso nga lang, hindi natuloy dahil sabi ng anak ni Abalos, maiipit daw si Senador Abalos dahil inipon ko raw ang mga magkalaban na partido. Halimbawa, kay Isko, na imbitahan ko, Lacuna na imbitahan ko. So yun yung dahilan na hindi tumuloy si Abalos, Senador Abalos. So second time, nag-invite ako, nag-confirm ako dito kay Chavit Singson. So hindi naman natin masisisi si Senador Singson. Gawa nga ng nag-withdraw dahil nga may sakit sa puso, hindi na niya kaya. Thank you, ma'am. Welcome po.